Vintage Harden, back-to-back clutch game sa bagong team. Sacramento Kings, 13th straight loss na. At Warriors, gumawa ng himala sa depensa sa last quarter. Magandang senyales habang wala si Curry. Pinangunahan ng Denver Nuggets ang Cleveland Cavaliers ngayong araw at sa ikalawang laro ni James Harden kasama ang kanyang bagong team, tinulungan niya ang Cavaliers na makuha ang isang malaking panalo bilang bisita. Kaunting-kaunti na lang ang kinulang ng Nuggets sa pagkatalo habang sina Harden at Donovan Mitchell ang umagaw ng eksena sa Denver. Tinapos ni Mitchell ang panalo ng Cavaliers na may pinakamataas na 32 points at 10 assists, kabilang ang mga clutch free throw na may natitirang huling segundo sa fourth quarter matapos ang isang magastos na foul na ipinataw kay Jamal Murray. Gayunpaman, ang naunang possession ay kay Harden nang maipasok niya ang isang mahirap na step back 3-pointer kahit may bantay upang maitay ang laro sa natitirang 32 seconds. Ang clutch na performance ni Harden at Mitchell ay malamang na maging bagong normal para sa Cavaliers dahil sila na ngayon ang walang dudang pinaka-talented backcourt sa NBA. Sa kasamaang palad, ang Nuggets ang napagdiskitahan ng malakas na laro ng bagong star duo ngayong araw. Bagamat sa pagkatalo ito nangyari, nagtala pa rin ang 3-time MVP na si Nikola Jokic ng isa na namang triple-double. Isang laro lamang matapos niyang lampasan si Oscar Robertson para sa ikalawang pwesto sa all-time triple-double list. Mas lalo pang lumapit si Jokic sa all-time leader na si Russell Westbrook. Tinapos niya ang pagkatalo na may 22 points, 14 rebounds at 11 assists sa 6 of 12 shooting mula sa field at 10 of 12 mula sa free throw line. Bagamat nakakabahala ang pagiging malapit niya sa isang masamang quadruple-double dahil sa 7 turnovers. Sa estadistika, maganda ang naging laro ni Jokic, ngunit nahirapan siyang tunay na iwan ang kanyang marka sa laro ngayong araw. Bukod sa 4 na clutch na puntos sa huling 2 minuto upang tulungan sanang selyuhan ang panalo para sa Denver at ang kanyang kakayahang makakuha ng free throws, hindi masyadong umandar ang kanyang laro. Siya ang nanguna sa Nuggets sa scoring na may 22 points habang 7 players ng team ang nagtala ng double-digit points at 4 na starter ang may tig, 17 o higit pa. Nagkaroon si Christian Braun ng kanyang pinakamahusay na laro mula nang bumalik mula sa injury na may 20 points sa 4 of 8 shooting mula sa 3-point range. Habang nag-ambag din si Julian Strawther ng 20 points sa isa na namang solidong performance bilang starter. Tinapos naman ng star point guard na si Jamal Murray ang laro na may 17 points at 11 assists sa 6 of 16 shooting mula sa field at 1 of 6 mula sa 3-point range. Kakaiba na hindi nang ibabaw sa scoring sina Jokic at Murray, ngunit bilang isang team, nagpakita pa rin ng dissenting performance ang Nuggets. Gayunpaman, maganda man ang ipinakita sa ilang bahagi ng laro, nauwi pa rin ito sa pagkatalo. Natalo ang Nuggets sa 4 sa kanilang huling 5 laban, isang malinaw na senyales na hindi maganda ang direksyong tinatahak ng team sa ngayon. Sa kabutihang palad, iisa na lamang ang natitirang laro bago ang All-Star break, isang mahalagang pagkakataon para makapagpahinga, magmuni-muni at muling buuin ang kanilang lakas. Sa pagbalik mula sa pahinga, inaasahang mas sariwa at mas handa ang Denver na itama ang kanilang takbo at ipakitang hindi pa tapos ang kanilang laban. Sa kabilang balita naman, panahon na ng tanking para sa Sacramento Kings. Sa kabila ng matinding batikos na tinatanggap ng prangkisa dahil sa hindi maayos na pagkakabuo ng roster, ang magandang balita ay hawak pa rin nila ang lahat ng kanilang mga first round pick sa hinaharap, bagamat may utang silang pick swap sa San Antonio sa 2031. Ibig sabihin nito, tuluyan nang lilipat ang Kings sa isang ganap na youth movement kung saan ang mga players tulad ni Maxim Reynaud ay bibigyan ng lahat ng pagkakataon para makapagpakitang gilas. Sa kabila ng solidong laro ni rookie niya, 21 points at career-high 19 rebounds bilang kapalit ni Domantas Sabonis, tinambakan pa rin sila ng New Orleans Pelicans ngayong araw. Bahagi ito ng estratehiya ng Kings na bawasan ang minuto ng veteranong players para magbigay ng mas maraming oportunidad sa kabataan at mapahusay ang tsansa sa draft dahil halos wala ng pag-asa ang kanilang 2025-2026 season. Malalaking minuto rin ang nakuha ni Nicky Clifford, Devin Carter at Dylan Cardwell bagamat nahirapan si Clifford sa opensa. Sa huli, hindi tumupad ang inaasahang rivalry ng dalawang teams. Sa huling balita,
Nakumpleto ng Golden State Warriors ang isang matinding paghabol at nakakuha ng kapanapanabik na panalo laban sa Memphis Grizzlies nitong araw sa Chase Center. Si Gui Santos ang gumawa ng basket na naging panalo ng laro sa natitirang 19 na segundo at nakakuha pa ang Warriors ng isang mahalagang defensive stop para maselyuhan ang tagumpay. Balansing opensa ang ipinakita ng Warriors mula kina Pat Spencer, Santos, Al Horford, Brandon Podziemski, Moses Moody at Draymond Green. Pinangunahan naman ni Ty Jerome ang Grizzlies na may 19 points. Nalubog ang Warriors sa score na 108-95 na may 8 minuto pang natitira sa laro. Mula roon, 5 puntos lang ang pinayagan nila sa Memphis hanggang matapos ang laban. Medyo nakakagulat, wala si Green sa court kahit isang segundo man lang sa huling yugto ng kahanga-hangang depensang ipinakita ng Golden State. Pinangunahan ni Horford at Santos ang paghabol, ngunit malaki rin ang ambag sa depensa ni Gary Payton, DeAnthony Melton, Pods at Moody. Hindi na nakapuntos ang Grizzlies sa huling 4 na minuto ng laro habang tinapos ng Warriors ang laban sa isang 11-0 run. 2 laro ang nakalipas, pinigilan din ng Golden State ang Suns sa 2 puntos lamang sa huling 7 minuto at tinapos ang laro sa 17-2 run. Kabaligtaran ito ng nangyari dati dahil bago ang mga huling larong ito, isa ang Warriors sa pinakamahinang defensive teams pagdating sa clutch situations. Pero ngayon, malinaw na kapag ginagamit nila ang mga lineup na may Santos at Horford kasama ang kombinasyon ni Melton, Moody, Payton at Pods, kaya nilang patigilin ang opensa ng kalaban. Mahirap sabihin kung mapapanatili ng Warriors ang ganitong antas ng depensa kapag bumalik na si Stephen Curry mula sa kanyang injury sa tuhod pagkatapos ng All-Star break. Pero kung magagawa nila, mananatiling buhay ang kanilang season. Si Horford ang MVP ng larong ito. Sa loob ng 26 minutes, nagtala siya ng 16 points, 9 na rebounds, 6 na assists, 1 steal at walang turnover. Sa kabuuan, may 23 turnovers ang Warriors at may mga sandaling tila bawat ideya nila sa opensa ay nauuwi sa turnover maliban na lang kapag ibinibigay nila ang bola kay Horford sa post. Bihira gamitin si Horford bilang sentro ng opensa noong nasa Boston siya. Sa palagay ko, mas gusto pa nga niyang maglaro bilang stretch 5 para makashoot ng 3-pointers at umatake sa closeouts. Pero ipinakita niya sa mga huling laro na kaya pa rin niyang umiscore mula sa post-ups na naging malaking tulong para sa Warriors. May 7 turnovers si Green laban sa Grizzlies at nagtapos na may team worst na -17. Isa na itong problema buong season. Pagpasok ngayong araw, tie si Green sa ika-9 sa liga sa turnovers kada 36 minutes. Lahat ng mga players sa listahang ito ay may average na hindi bababa sa 28.2 na pinagsamang puntos at assists kada 36 minutes. Si Green ay may average lamang na 18.1. Ang punto rito, ang mga player na elite sa pag-score at paglikha ng opensa ay dapat bigyan ng kaunting konsiderasyon kapag nagkaka-turnover. Samantala, ang mga players na may average na halimbawa 8.3 points at 5.2 assists kada laro ay hindi dapat madalas mag-turnover. Kailangang solusyonan ni Green ang problemang ito. Kung hindi, hindi na siya magiging isang player na may positibong halaga sa team.